Ngayon, lumagda ang Ukraina at Alemanya ng makasaysayang kasunduang militar na makakaapekto sa seguridad ng Europa. Palalalimin ng Alemanya ang suporta sa pagtatanggol ng Ukraina sa pamamagitan ng pinagsamang kumpanya, integrasyon ng merkado at federal na garantiya sa pamumuhunan. Batay sa 10-puntong plano na inilabas ngayong araw sa pagbisita ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina sa Alemanya. Sa katunayan, nangangahulugan ito na handa na ngayon ang Alemanya at Ukraina na isynchronize ang kanilang mga military-industrial complex. At para ipakita ang kaseryosohan ng kanilang hakbang, ngayong araw ay sinimulan na sa Alemanya ang serye ng produksyon ng ilang modelo ng mga drone na gawa ng Ukraina. Kabilang dito ang mga reconnaissance at attack drones. Si Friedrich Merz, kanselyer ng Alemanya, ay nagdeklara na mangunguna ang Alemanya sa suporta sa Ukraina at inanunsyo ang bagong tulong na 11 bilyong euro. Ano ang nilalaman ng bagong kasunduang militar ng Ukraina at Alemanya? Iyan ang tatalakayin natin ngayon. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng mas detalyado. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang video at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang agad naming natatanggap. Palalakasin ng Alemanya ang suporta sa depensa ng Ukraine sa pamamagitan ng pinagsamang kumpanya, integrasyon ng merkado, at federal na garantiya para sa pamumuhunan. Isang 10-puntong plano na inilahad noong Lunes sa pagbisita ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Berlin. At ngayon, maraming mga lider ng Europa ang nagsisikap iparating kay Pangulong Donald Trump ng Amerika na patuloy pa ring sinusuportahan ng Europa ang Ukraine. Pinapabilis ng Pangulo ng Estados Unidos ang diplomatikong hakbang para tapusin ang digmaan sa Ukraine. At narito sa dokumentong nilagdaan ng Ukraine at Alemanya, sinasabi na ang malakas na industriya ng depensa ng Ukraine ay napakahalaga para sa pagtatanggol laban sa agresibong digmaan ng Russia. At ito ay mahalagang bahagi ng mga garantiya sa seguridad na layuning pigilan ang mga susunod na agresyon ng Russia. At sa totoo lang, ang ganitong dokumento ay dati nang nilagdaan ng Ukraine kasama ang United Kingdom na nagpapahiwatig na ito ay bahagi ng mga garantiya sa seguridad na handang ibigay ng Europa mula sa kanilang panig. Ibig sabihin, may sarili ang mga Amerikano at may sarili rin ang Europa. Ayon sa dokumento, mas palalalimin ng Ukraine at Alemanya ang pagtutulungan sa pananaliksik sa depensa, pinagsamang negosyo at pagbili ng kagamitan. Kasabay nito, titingnan ng Alemanya, pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine sa Europa, ang posibilidad ng paggamit ng federal na garantiya sa pamumuhunan. Napakagandang kasangkapan ito at sana ay gumana ito. Dahil ibig sabihin nito, anumang pribadong mamumuhunan mula sa Alemanya ay maaaring maglagay ng kanilang pera sa industriyang militar ng Ukraine na may garantiya mula sa pamahalaang Aleman. Ibig sabihin, ito ang pinakamataas na seguridad para sa mamumuhunan. Ayon sa ulat, tatalakayin ang posibilidad ng magkatuwang na pagbili ng Ukraine ng mga drone na pangharang para sa depensa ng himpapawid ng NATO sa ilalim ng Sky Shield Initiative. Handa ang mga Aleman na bumili ng drone ng Ukraine para protektahan ang kanilang teritoryo at silangang bahagi ng NATO. Ito ay pagpapatuloy ng kwento kung saan gumawa ang European Union ng programang SAFE na may malaking pondo para muling bihisan ang Europa at ihanda ito sa malaking digmaan. At nakakatuwa na, sa totoo lang, magbebenta ang Ukraine ng kanilang mga drone sa mga Europeo para makapagtayo sila ng sarili nilang pader ng mga drone laban sa posibleng pag-atake ng mga Ruso sa hinaharap. Ibig sabihin, sa totoo lang, nagsisimula na tayong makibahagi sa mga pagbili ng depensa ng buong European Union. At ayon din sa plano, parehong magsasagawa ng regular na mataas na antas ng konsultasyon ang dalawang ministeryo ng depensa. Sa Berlin, itatatag ang Bahay ng Kalayaan ng Ukraine bilang kinatawan ng industriyang depensa para palakasin ang ugnayan sa industriya. At ayon sa pahayag, palalakasin din ng Alemanya ang presensya ng kanilang mga military attaché sa Kyiv at paigtingin ang pagpapalitan ng mga eksperto. Oh, gaya ng nakikita ninyo, walang pakialam ang Europa sa sigaw ng mga Ruso na pagkatapos ng digmaan sa Ukraine ay hindi dapat manatili ni isang sundalong kanluranin. Pero dito, gaya ng sinasabi nila,
May isang pananggalang ang Alemanya laban sa sarili nitong Alemanya. Sa pahayag, sinabi rin na ang Alemanya at Ukraine ay tatanggap ng lahat ng tungkulin, kabilang ang mga hakbang para maiwasan ang korupsyon. Ikinabahala ng kanluran ang pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa Ukraine mula simula ng digmaan, na nagdulot ng pagbibitiw ng 2 ministro at pinuno ng administrasyon ni Volodymyr Zelensky. Ibig sabihin, tapat na sinasabi ng mga Aleman, pakinggan ninyo, handa kaming makipagtulungan sa inyo, handa kaming mag-invest, handa pa nga kaming managot para sa inyo sa harap ng mga mamumuhunan. Pero pakiusap, alisin ninyo ang korupsyon. Kung hindi, walang mangyayari. Sa totoo lang, ngayong araw inilunsad ang unang proyekto ng Military Industrial Complex. Sa Alemanya, nagsimula na ang seryal na produksyon ng ilang modelo ng mga drone na gawa ng mga Ukrainyano, kabilang dito ang mga pang-espiya at mga attack drone. Ayon sa Frontline Robotics ng Ukraine at Quantum Systems ng Germany sa German-Ukrainian Business Forum sa Berlin, ginagawa ang produksyon ayon sa utos ng Ministry of Defense ng Ukraine. At sinabi ni Matias Lina, ang pinuno ng pinagsamang kumpanya na Quantum Frontline Industries, na ang kanilang kumpanya ay magpoproduce ng 10,000 mga drone kada taon. Ayon sa kanya, kabilang sa mga drone na gagawin sa Alemanya ay ang drone na Linsa na napatunayang mahusay sa larangan ng labanan. Bukod pa rito, doon din gagawin ang reconnaissance drone na Zoom at ang remotely controlled na machine gun at grenade launcher na Burya. Nauna ang mga Aleman at alam nila ang patutunguhan. Sa totoo lang, gusto rin nilang magkaroon ng mga drone para sa sarili nila. Oo, at hindi lang basta-basta. Ipinakilala ng kumpanyang Ukrainian na Frontline ang drone na tagapagmanman na Zoom. Nasa huli ay dapat maging kapalit ng mga komersyal na produktong Tsino. Kayang lumutang ng drone sa isang lugar at magmasid mula 200 metro taas kahit mahigit 10 metro bawat segundo ang bilis ng hangin. Nagbibigay ito ng hanggang 40 minutong paglipad at taktikal na saklaw na 15 kilometro. Sa kabilang banda, ang drone bomber na Linsa ay dinisenyo para gamitin mula sa taguan at may thermal camera. Ang copter ay may 10 km saklaw at kayang magdala ng 2 kilo ng pampasabog. Ang paglipad ng walang kargamento ay 40 minuto habang 20-25 minuto kapag may kargamento. At sa huli, idagdag ko na ngayon ay opisyal na inanunsyo ni Friedrich Merz na maglalaan ang Alemanya ng mahigit 11 bilyong euro na tulong para sa Ukraine sa taong 2026. Nangako rin ang Chancellor ng Alemanya na titiyakin ang supply ng enerhiya para sa mga kindergarten, paaralan at ospital ng Ukraine sa gitna ng mga pagtatangka ng Russia na barbarikong sirain ang sistema ng enerhiya ng Ukraine. Dito ko natatapusin muna. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa komento, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Kung naging interesante sa inyo ang episode na ito at may nakuha kayong kapaki-pakinabang na impormasyon, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription sa YouTube channel na ito. Nasa video description ang lahat ng detalye at link at nakasaad din doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong oportunidad sa inyong suporta. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.